Verifikat ako ludakwan. Da karong refer doon. Thank you. Good morning mayong aga. Aga pa ang inday nga malakat. Kaya magkadto kami sa kapital. Maparegister kami sa inday. We go to Manila. We go to Manila. Para iparegister ang inday. Inday. Sa Embasada sa Pilipinas. Yeah. Kundi tati. Wow! Ngayong araw na ipaparegister namin yung inday sa Embasada ng Pilipinas na located doon sa may kapital. Pero bago yan is dumaan muna kami dito sa bagong gas station sa aming lugar para magpalagay ng gas kasi mahirap na mawala ng gas at the middle of the road at baka malate pa kami sa aming appointment. Time check pala is 6:30 ito ng umaga pero parang ang iyang kadulumon is 5:30 in the morning. Kapag malapit na dito yung winter, asahan na talaga na 6 ng umaga is madilim pa yan dito sa amin. Tapos nagabutlak na siya mga 9 in the morning na makita mo na ina siya ang adlaw. Nag-umpisa na rin palang umulan kasi hindi maganda yung panahon today. Nakita ko sa balita na maulanon talaga yung araw ngayon. So, maulanon yung aming pagta-travel papunta doon sa kapital. Dito pala kami dumaan sa may village kasi dadaanan namin yung aming kakilala na merong Pinay na girlfriend. Nung nakaraan kasi sinamahan siya ng aking asawa na mag-process ng papers which is the affidavit of support doon sa may Embasada ng Pilipinas. So ngayong araw niya kukunin yung kanyang papers kasi tapos na. At naglagay muna ako dyan ng lipstick para hindi naman kita lapsion karon kung magkadto kita sa embassy. Ang inday pala is natutulog siya. Ang sarap-sarap ng tulog niya kasi ang aga-aga niyang nagising ba. Ito talaga yung kagandahan kapag may embassy yung isang bansa kasi madali at mabilis na lang yung pag-process ng mga papers at documents. Muna din na At na-pick up na nga namin yung aming kakilala dito sa kanyang bahay. Pero malayo tong bahay niya sa amin kasi nga diba nakatira kami sa may center. At siya ay nakatira dito sa village. And this is it, Pansit. Dahil nga na-pick up na namin siya, so didiretso na kami sa capital. Ang purpose namin sa pagpunta sa Embasada ng Pilipinas sa capital ay para iparegister ang kapanganakan ng inday. Dapat magpaparegister kami kapag malaki na yung inday. Kaso nakakuha kami ng maagang appointment. Kaya ito, pupunta kami ngayon doon. And that is the good thing para naman kapag kami ay uuwi, is makukuha ko na doon sa may PSA yung original na birth certificate ni Inday na siya ay Pinay. Half Filipina, half Romanian. Kaya lahat ng mga papers dito na prinocess namin sa Romania, especially sa Embasada ng Pilipinas, is ginatipon ko siya para isahan na lang yung pagkuha ng mga original documents doon sa my PSA. Kasi di namin alam kung kailan na naman kami makaka-vacation sa Philippines in the future. Kasi nga ang mahal ng ticket, ang layo kasi ng Romania to Philippines. Kaya kailangan talagang mag-ipon ng malaking halaga sa pagbabakasyon sa Pilipinas. At nandito na nga kami sa Bucharest. At tingnan nyo naman, o diba? Hindi diri maulan, pero dito sa among grabe gidya kaulan. Thank God talaga kay Lord kasi gin-guide niya ba kami. Muntik na kaming mabangga ng isang sasakyan kasi hindi niya nakita na kami ay papunta. Nasa right way kami pero siya is malapit niya na kaming hagipin. Yung lalaki kasi is galing siya sa work. I think pagod siya at grabe abi ang ulan. Hindi mo niya makita ang dalan. So hindi niya kami nakita. Mabuti na nga lang talaga. Siya yung may damage yung kanyang side mirror pero yung sasakyan namin is wala. Grabe yung impact. Kinabahan ako. Kasi nga 'di ba kasama namin yung inday. Kaya sabi ko thank you talaga Lord. Kasi wala talagang nangyari sa amin. Kaya mahirap kapag nag-travel sa maulanon nga panahon. Hindi na tumawag ng pulis pa yung aking asawa kasi wala namang damage sa amin. Sinabihan niya na lang yung driver na mag-ingat siya. Tapos yung driver naman is humingi talaga siya ng paumanhin. At sinabi nga niya na pagod siya at galing siya sa trabaho. Pero ako grabe gidyang akon nga kadlok. Diyos ko marimar. At nandito na nga kami sa kapital at malapit-lapit na kami sa may Embasada ng Pilipinas.